Alexander, bakit mo ito nagawa sa akin? Nangako ka sa akin na ako lamang ang papakasalan mo. Pero anong ginawa mo? Umasa pa naman ako sa'yo. Pwede ba, Jackie? Huwag ka nang magskandalo dito. Ang lahat sa atin ay tapos na. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Matapos mag-aral noon sa senior high, itong si Jackie ay nakapagdesisyon ang dalaga na huminto muna sa ilang taon para magtrabaho. At kung sakaling makaipon ito ay pagpatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Business Administration. Alam niyang hindi ito madali para sa kanya dahil simula pa lamang noon ay mag-isa lamang siyang nagsumika para mataguyod ang sarili. Matapos niya kasing nakapagtapos ng senior high ay natrabaho muna bilang isang waitress sa isang restaurant. Bagamat pagod itong si Jackie, hindi niya ito nalintana. Gagawin niya ang lahat para makapag-ipon ng pera para sa sunod na pasukan. Isang umaga noon, tumawag sa kanya ang lalaking si Alexander. Ito ang kanyang nobyo noong kasagsagan pa sa high school. Malaki ang gusto ni Jackie sa binata, kaya naman ay hindi naasahang bigla siyang napauo dito. Naging sila ni Jackie. Minsan kapag may libreng oras ay namamasyal ang dalawa. Jackie, may sasabihin ako sa iyo. Gusto kong magsama na tayo, tumira sa isang bubong. Alexander, seryoso ka ba? Hindi ba sinabihan na kita na gusto ko muna makapagtapos sa kolehiyo bago natin pasukin ang ganyang mga bagay? Mabuti ka nga, nakapag-aral ka pa ngayon sa kolehiyo samantalang ako, eto. Tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho. Jackie, 2 taon na tayo magkasintahan. Saan ba hantong ang mga ganitong usapan? Alexander, kung pumayag ako sa kagustuhan mo, anong ibubuhay mo sa magiging pamilya natin? Aasa pa rin tayo sa daddy mo na nasa barko? Nakakaya naman kung ganun. Jackie, sabi mo nga sa akin na totoo, talaga bang mahal mo ako? Oo naman Alexander, mahal kita pero sa tamang panahon. Sige na Alexander, papasok na ako sa trabaho ko. Mag-ingat ka. Hindi matanggap ng binata na tinanggan siya ni Jackie sa kanyang gusto. Mula noon ay bihira na lamang naparamdam itong si Alexander. Inisip ni Jackie na baka abala lang ito sa kanyang pag-aaral. Kaya naman ganon din ang ginawa ni Jackie. Mas binigyan niya ng atensyon ang kanyang trabaho. Ngunit dumating sa punto na kahit 1 buwan, hindi na tumatawag sa kanya itong si Alexander. Yun ang pinagtataka ng dalaga. Makinig kayong lahat sa akin. May maganda akong sabihin sa inyo. Itong darating na linggo, magkakaroon tayo ng preparation para sa isang granding kasal. Saad ng manager sa lahat. Hindi sinabi ng manager kung sino ang couple na iyon, kaya naman ay maghanda sila sa abot ng kanilang makakaya. Jackie, ikaw ang inatasan ko sa mesa ng groom at bride na magdala ng pagkain para sa kanila. Sige po Sir Jones, wala pong problema. Ilang araw na ang nakalipas, dumating na nga ang tamang panahon para sa malaking event. Kasalukuyang abala itong si Jackie sa pag-aayos ng mga design. Malaking kasalan ang magaganap, paniguradong mayaman ang mga ikakasal. Napaligiran na rin ng maraming panauhin ang naturang lugar. Sa kanyang paglalakad sa hindi inaasahan ay nakita niya ang dating kaklase sa high school na si Rafael. May gusto rin ito sa kanya subalit mas pinili ni Jackie itong si Alexander. Alam niya kasing mas mapagkatiwalaan kaysa kay Rafael. Aba Jackie, narito ka pa rin pala. Anong ginagawa mo dito? Rafael? Ikaw? Ano rin ginagawa mo dito? Ay nako Jackie, akala ko ikaw ang ikakasal pero nagkamali pala ako. Anong ibig sabihin Rafael? Ewan ko ba kung bakit hindi ako ang pinili mo. Hindi mo ba napansin kung sino ang nasa tarpaulin na yan? Hindi ba si Alexander at Leon na yon? Ang mga klase natin noon sa high school? Ang ibig sabihin pala nito ay matagal na pala kayong hiwalay ni Alexander. Ito namang si Leona agad na magsena. No, hindi ito maaari. Walang sinabi sa akin dito si Alexander. Jackie, ayan na. Ang groom. Hinihintay na lamang ang pagdating ng bride. Pero disappointed ako dahil hindi pala kayo ang nagkatuluyan ng lalaking yun. Alam mo,
Nagpanggap lang pala ang taong yun. Ang totoo, niloko ka lang. Sobrang sakit ito para kay Jackie. Naniwala kasi ito noon sa matamis na salita ng lalaki. Marahil nagpasya na lamang itong iwan si Jackie dahil noon na pa lamang ay ayaw pang magpakasal ng dalaga sa kanya. Kasalukuyang naglalakad ang bride patungo sa lugar ng groom. Naisip ni Jackie na dapat siya ang nasa pwesto ng babaeng iyon, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya na mabawi pa ang lalaking mahal nito. Mula sa di kalayuan ay napansin naman ni Alexander na nakatitig sa kanya itong si Jackie habang umiiyak ito. Hindi niya inasahan na nakadalo ito sa kanyang kasal kahit na hindi naman ito imbitado. Nasarapan na ang dalaga habang nagpapalitan ito ng aido. Isang halik ang binitiwan ng bawat isa at nagpapatunay na silang dalawa ay mag-asawa na. Tanging pag-iyak na lamang ang ginawa ni Jackie sa may sulok habang pinagmamasdan ito ni Rafael. Huy, Jackie, ano ka ba? Huwag mo siyang iyakan. Marami pang lalaki dyan sa mundo. Malay mo nga ay nasarapan mo lamang ang lalaking hinahanap mo. Tumigil ka nga, Rafael. Baka pwede mo akong tulungan na makausap si Alexander. Nako, baka manggulo ka lang. Hindi. Nais ko lang siyang kausapin. O siya, sige na, mamaya. Kung hindi ka lang malakas sa akin ay hindi ko to gagawin. Kaya nga Rafael, maraming salamat. Matapos ng wedding ceremony ay sumayaw ang bride at groom sa kalagitnaan ng lahat. Isinayaw naman Leona ang isang lalaki habang may sinabit na pera ito sa kanyang gown. Samantalang nagtungo naman itong si Rafael sa kaibigan para makausap ito. Pare, may sabihin lamang sana ako sa iyo kahit saglit lang. Magpaalam ka muna dyan sa asawa mo at magtungo tayo sa CR, sadali lang. Gaano ba yung kahalaga, Rafael? Basta, kailangan kita makausap ng malayo sa mga tao. Leona, pupunta na ako sa CR saglit ha. Babalik ako agad. Napatungo na lamang ang babae bilang pagsang-ayon dito. Rafael, ano bang gusto mong sabihin sa akin at bakit kailangan pang malayo sa kanila? Pare, may gustong magkumausap sa iyo. Mula sa likuran ay biglang nagsalita itong si Jackie. Alexander, dito na ba natatapos ang lahat sa atin? Alam mo, napakasinungaling mong tao. Bakit mo ito nagawa sa akin? Jackie, pasensya ka na kung hindi ako nakapagsabi sa iyo. Alam mo bang umasa ako sa iyo kahit na hindi tayo nag-usap na okay lang sa iyo lahat? Jackie, narinig mo bang sinabi mo hindi tayo okay? Hindi bang sabi ko sa iyo noon na magpakasal tayo pero tumanggi ka dahil sa prinsipyo mong yan? Tapos ngayon gusto mong makipag-usap sa akin? Para ano? Huli ng lahat, Jackie. May asawa na ako. Mahal ko si Leona. Mahal ka ba ni Leona, Alexander? O dahil lamang yan sa pera nyo? Alexander, mahal kita pero dapat na sa tamang panahon. Ano pa ba ang magagawa ko? Tapos na ang kasal. Ayaw ko naman na maging dahilan ng inyong paghiwalay. Sige na, Jackie. Kailangan ko nang bumalik sa asawa ko. Sorry kung naging selfish ako sa'yo. Okay lang, Alexander. Sana maging masaya kayong dalawa sa pagsama nyo. Umalis na rin si Alexander habang naiwan si Jackie na puno ng hinanakit sa damdamin. Naisip ng dalaga na tama naman ang sinabi ni Rafael, hindi kawalan sa kanya ang lalaking iyon. Kailangan lamang niyang magsumikap at makamit ang pangarap sa buhay. Mula noong kinasal si Alexander at Leona, wala na rin itong komunikasyon sa kanya. Pinutol na rin ito ang ugnayan sa bawat isa. Nagpatuloy na lamang si Jackie sa pagtatrabaho. Lumipas na isang taon ay napromote sa pagiging manager ang dalaga. Ang dating waitress ngayon ay mataas na ang posisyon. Ito ang kanyang stepping stone para maabot ang kanyang pangarap. Habang natatrabaho bilang manager, nagpatuloy na rin ito sa pagpasok sa kolehiyo sa kursong Business Administration. Mabuti na lamang at pumayag ang owner at CEO ng kumpanya. Nagpatuloy si Jackie sa pag-aaral dahil na rin sa kanyang dedikasyong makapagtapos. Trabaho sa umaga, estudyante sa gabi. Halos ganon ang ikot ng mundo ni Jackie. Alexander, walang imposible sa taong may pangarap sa buhay. Siya nga pala
Anong ginagawa mo ngayon dito? Napansin ko na… Alexander, walang imposible sa taong may pangarap sa buhay. Siya nga pala, ano bang ginawa mo dito? Napansin ko kasi na naghanap ka ng trabaho dito bilang isang waiter. Gusto ko sana pumasok dito at mag-apply. Ha? I mean, ikaw mag-apply talaga dito? Oo ma'am. Hindi na kasi natatrabaho sa barko si daddy dahil nagkasakit ito at ngayon kailangan ko magtrabaho para sa amin ng asawa at anak ko. Congrats, may anak ka na pala. Pero Jackie, alam mo ba? Nagsisi ako sa ginawa ko kung bakit kita iniwan. Na hindi ko nagawang naghantay sa'yo. Wala nang sisihan, Alexander. Nangyari ng lahat dahil yun sa gustuhan mo. Alam mo, kung tutuusin, hindi kita tatanggapin sa trabahong ito dahil wala kang pakialam sa akin noon. Pero dahil may puso naman ako, Alexander, hindi katulad ni Bajan. Nakaawa ka naman, lalo na at may pamilya ka niyang bubuhayin. Sa ngayon nag-open kami ng bagong branch at doon kita ilalagay kasama ng ibang empleyado. Maraming salamat po Ma'am Jackie. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sana hindi ka magalit. Na ano? Kung may boyfriend na ako, huwag kang mag-alala dahil kung sino yung tingin ko noon na isang parumbado, siya pa ang naging boyfriend ko ngayon. Alam mo ba kung sino yon? Si Rafael. Siya ang totoong nagmahal sa akin. Binabalak namin pakasal sa sunod na mga taon at imbitado ka doon. Naku ma, maraming salamat po pero wag na lang. Alexander, okay. So ngayon, I'll treat you as my employee and you treat me as your boss, okay? Kalimutan natin yung nakaraan. Nakamove on na tayo, hindi ba? Kaya naman ay magtrabaho na lamang tayo para maayos ang pamilya natin, okay? Hindi na lamang nasalita itong si Alexander. Malaki ang kanyang pasalamat dahil sa kabila man ng kanyang ginawa noon ay nagawa pa rin siyang tangkapin bilang isang empleyado. Naisip din ni Jackie mabuti na lang at hindi siya nagpatalo sa tukso noong panahong iyon. Ikakasal na rin naman siya kay Rafael, ang lalaking totoong nagmahal sa kanya. Minsan sa buhay natin, hindi kailangan magmadali. May tamang oras, may tamang panahon sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Higit sa lahat, idudulog natin sa itaas ang mga ito dahil walang imposible sa kanya. Mga kaibigan, hanggang dito na naman po muna ang ating kwento. Maraming pong salamat muli sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Abangan natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.